demanda? Bakit ka naman hindi tutuloy yung demanda? Kahit mayor siya, wala akong pakiram. Wala namang manyanyawi. Iba raw mayayaman. Pero ituloy mo na. Nang madala sila. Bitay na lang kasi ang kailangan nila eh. Siya nakatang bayan ni Carlo. Oh, Ben! Napakain mo na ba yung aso? Opo. Grabe talaga yung anak mong si Ben, ano? Tingnan mo. Prenting nagbabasa. Habang ang kapatid ng si Tommy, inaalagaan si Aida. Eh, bata pa naman kasi si Eh, Ben! maski na. Nung ganung edad si Tony, kumikita na siya ng pera. Ay, oh, Tony! Kumusta ka na? Okay lang naman po tayo. Kinuha ko ng tubig ng si Aida. Sige. Ito namang si Tony. Kitang-kita ang lubhang pagmamahal sa kanyang kapatid na si Aida. Bawat utos nga ni Aida eh, sinusunod. Eh, mabait talaga yung batang yan. Tulad sa ama. Ito namang si Aida, sobrang ganda. Aakalain mo ba magkakaroon ka ng anak na kasing ganda niya, Gino? Eh, hindi naman kagandahan yung hinahanap sa isang tao. Yung hinahanap ay mabuting loob at patas na loob na naniniwala sa hustisya. Puro hustisya ang bukang bibig mo ah. Ay, oo nga pala. Ubus na yung gamot ni Aida, yung tranquilizer. O sige, magbalik tayo. Sino kaya? Tony! Tony! Sandali lang po tayo. Inaalagaan ko lang po itong si Aida. Oo nga pala, Gino. Sadyang nag-aalala ako para kay Aida. Parang may napapansin akong nakakaiba sa kanya. Napapansin, ano? Ang talaga. Hindi ba parang lumalala? Natatakot na nga ako kung minsan eh. Eh, tiyaga! Tiyaga talaga lang kailangan natin dyan, Carlo. Ay, gamot. Tony! Bumili ka na ng gamot! Nasadukan mo yung pera! Opo. Sabi, tignan mo nga. Sino po sila? Ang mayor po. Pasok po kayo. Ang mayor po tayo, may kasama. Yung mayor? Hindi po. Magandang gabi ho, mayor. Maupo kayo. Mister, ang kasama ko nga pala ay si Consel David. Kilala ninyo, Atty. David? Mga anak ko ninyo, mister. Oo. Ngunit, wala yung isa. Gustuin man niyang bumaba, hindi niya magawa. Dahil ginahasa siya ng isang demonyo. Maganda ang panahon ngayon, ano? Na ang pakialam. Sabihin na bakit dito? Alam ko, mabigat itong aming inilipat sa inyo ngayon. Kaya naman, ako'y makumbabang na parito sa inyo upang ihingi. Meron ba kayong anak na babae, Mayor? Alam ko ang itatanong ninyo. Mayroon, 3. Paano ko sa anak ko ito ginawa? Kaya nga, anong gagawin ninyo? Tatahimik ba kayo? Magdidemanda ba kayo? Anong gagawin ninyo? Mister, nakikita ko po naman ang inyong punto at naumpisahan na din ang pagdedemanda. Pero, alalahanin niyo naman ang inyong anak. Kasi kung itutuloy niyo ang pagdedemandang ito, ang unang-unang gagawin sa kanya ay papaexamin siya. Papaexamin? Tunay nga po siyang ginahasa. Kung tunay na ginahasa? Opo, kung tunay nga po siyang ginahasa. Kawawa rin ang inyong anak. Wait lang. Mapapaldo rin ang anak na mayor ng pinuno ng bayan ang gumahasa sa kanya. At ito'y matatandaan ng tao. Eh, mister, ano naman po ang makukuha niya sa pagdedemanda? Hustisya! Mister, pwede ba kita mo? Alam kong malaking perwisyo ang nagawa ng aking anak sa inyo. Kaya naman ibig ko, tanggapin niyo sana ang kahit kaunting tulong na ito. Mister, yung check is for 10,000 po. Pay to cash pa. Huwag po kayo maging sentimental. Be practical po. Be practical? Be practical? Akala pa ninyo, mapipili ninyo ako? Ha? Layas! Ang tao kung sabi ng batas. Sasaluhis na nga, itay. Lalabas naman ang katotohanan at mananalig ng katurungan. Katarungan? Kaya ganda sabihin, hustisya poetika. Hustisya ba talaga? O hustisyang, Diyos ko, bahala ka na. Kailangan ang puto ng ganito. Paano? Nanginginig ko. Hindi ko alam. Pero
maghihinto hanggat hindi sila mabibilanggo. At kung lamang ngayon, nagkahanap ng katarungan din sa atin. Yung malalahas, yung mga pangyarihan, at yung mayayaman. Kung wala kang lahas, lolongin ka, tatahutin ka pa. At kung mahirap ka, pasensya, magtiis ka. Walang kwento sa akin, mag-uumos-umos pa ng ating kabuhayan. Sa paningin nating batas, hindi magkapatay-patay lahat. Sapagkat, hindi naman yung malahas. Ay manatiling demanda lamang. Makinig ka sa akin, anak. Kung sa anak mahihirap ginawa ito, magkatahimik lang sila. Ngayon, kung sa anak mayaman ginawa ito, magkadalawang isip sila. Nagkamali sila, Tony. Lalaban ako! Lalaban tayo! Simula nang patayin si inay, sinimulan ko na mag-isip ng rito. At sa lahat ng libre sa Biblia ko pa nakita ang aking hinahanap. Hindi ba sinabi na Manitay, na pagbuhay ang inutang, buhay din ang magiging kabayaran? Ito isang simpleng batas lamang na inabi ng Diyos kay Moses. Hindi ba sinabi na buhay sa buhay, ipin sa ipin, latay sa latay? Ito ang aking gagawin. Gaganti ako ang gaganti sa kanya. At gagandig ba ano? Papatayin ko siya. Tony! Lawakan mo ang iyong pagtingin, Tony. Sapagkat ang kinagagalit mo ay dahil sa personal na karainan lamang. Luwahan. Ang nangyari kay inay ay sila mas matagal at tagalap at walang katarungan. Dadating naman ang hustisya! Nasaan na nagsimatay sa kanya? Malaya! Hawak na malalahas! Tony, nakaraan na yan. Sige na, makinig ka na sa amin. Gino! Nininebos si Aida! Nanlalamig mula kanina pa! Nakabili ka na ba ng gamot? May gamot! Teka nga pala, sino bibili? Akala ko ba si Tony? Pero kami na, Carlo! Gino, kailangan ni Aida yung gamot! Pwede niya ininom yung gamot na yon. Baka makasama pa sa kanya! Pero kami na nga, Carlo. Pwede mo kung bukas na rin magpapagpapit. Nasa sa'yo yan, Gino! Pero kailangan ni Aida yung gamot! Lalakad na ako. O sige! Salamat ah! Umuwi ka kagad! Kailangan din ni Aida! Kinakabahan talaga ako. Nag-aalala ako para kay Tony. Parang ibang-iba na siya. Nakalis ng kuya. Bakit? May dala siyang baril. Baril! Huwag ko na sasabihin sa inyo. Sa lumabon sila rin ng kama niya kinuha. At saan naman niya kinuha yung baril? Ang kayinay. Ano? Akala ninyo inawala ito, ngunit itinahabula mo ito ni kuya. Teka, Wala nang baril si inay. Teka, sabihin mo nga, Ben! Ang gagawin naman Tonyong yun! Baka kaya pala naglalabas siya ng gabi! Dahil ginagawa ka, no? Nakaalis na. Benjamin! Ano naman ginagawa ng kapatid mo? Nahanap ang anak ng mayor. Ha? Ba't di mo sinabi? Gino, tuwagin mo si Tony, baka sakaling sumagot.